Ito po yung sofa dahil sa Simangingsing. Ayan po yung sofa. Makikita niyo po, meron din pong ref dyan at iba't iba pa pong klase ng basura. Again, maliit na po yung ating drainage system. Antiquated na siya, more than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga pong mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahupa yung baha. Ipinakita ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes ang mga nakuha nilang gamit mula sa ilang pumping stations sa Metro Manila kaninang umaga. Kabilang dito ang sirang sofa, refrigerator at malalaking tipak ng kahoy. Ayon sa MMDA Chief, 71 na pumping stations ang gumagana sana ngayon. Ngunit nababawasan ang efficiency nito dahil sa mga basurang bumabara. Kaya naman abot-abot ang panawagan ng MMDA sa publiko, huwag gawing tapunan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Ang pagbabaha po ay hindi lamang po responsibilidad ng pamahalaan. Dapat po magtulong-tulong tayo, hindi po natin kaya na tayo lang. Kailangan din po ng partisipasyon ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa pagtatapon ng basura. Isa pa sa nakita nilang problema ang ilang infrastructure project na humarang sa drainage system tulad na lamang ng MRT 7 sa Commonwealth Avenue dahilan upang makaranas ng baha ang ilang bahagi nito. Nakita po natin na yung isa pong major drainage system sa Commonwealth Avenue ay naharangan po ng isang poste. Halos 1/3 na lang po yata or 1/4 ang gumagana doon sa drainage system. Naiulat niya po na inaayos na po ng MRT 7 yung pong nabarahan na drainage. Samantala sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 490,418 families ang naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Mahigit 14,000 rito ay nasa mga evacuation center. Tiniyak ng ahensya na tinutugunan nila ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Sa mga evacuation center natin, sinasabayan natin yung food packs ng sleeping kits. Kasi alam naman natin doon sila mamamalagi, so kailangan mas paano komportable sila. Nandun rin yung hygiene packs natin kasi alam naman natin na nabasa yung kanilang mga gamit. So yung mga susuot nila na sa araw na yon. At may cooking kits rin tayo na ibinibigay kasi may mga community kitchen na sineset up sa mga evacuation center. Nakaantabay rin ang tulong ng Department of Health o DOH para sa pangangailangang medikal ng mga evacuee. Ating Pangulo, meron na po tayong 31 na milyong pisong halaga ng mga emergency medicines and logistics na naka-preposition at malamang ginagamit na po sa mga local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil ang preparasyon sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address at inatasan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tumutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ito ay may kaugnayan sa lumabas na ulat na may mga nagkakabit ng SONA materials sa ilang kalsada sa gitna ng nararanasang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.